Meron tayo dito mga bro ginagawang makina ulit ng KTM na 390. So, para dun sa mga nagme-message, ano daw yung tamang clearance? Pakita mo. Ito kasi mga brong mga Duke, 200, 390, shim type po yan. Ayan, ito yung ating mga shims. So, kakatapos lang natin mag-reshims kasi medyo maingay na yung makina nito. So, para dun sa mga naka-KTM, ano ba yung pinakamagandang clearance or tamang clearance ng ating mga shims? Ayan, para dun sa gustong matuto, gusto nila ng tahimik. Ito, bibigyan ko kayo mga bro ng mga tips, Yung intake mga bro, ang clearance niya, nagre-range siya ng minimum na pinakamababa is 0.08 hanggang 0.13. Okay? 0.13. Pero ang ginagamit natin dito mga bro ay 10 para nasa kalagitnaan lang siya. Pero kung halimbawa 0.8 kung gusto niyo mas tahimik, 0.8 pwede yung kaso pag 8 kasi mga bro possible na tumuko din siya Pero yun ang sa nito sa manual 0.08, 0.13. Yung dapat pasok siya pwedeng 0.08, 0.09, 0.10, 11, 12, 13. Pasok po yun. Yun ang sa intake. Dito naman sa exhaust mga bro, ang ginagamit natin na clearance dito or ang pasok sa niya, dapat 0.13 hanggang 0.17. Yan. Ngayon, ang gamit natin dito mga bro is 15. Yan. Ngayon, para ba sukatin ito? Ganito lang mga bro. Ayan So dito, hindi naman kayo magkakabaliktad kasi yung may cam lobe, yun yung exhaust. Ito sa intake. For example, meron kayong pagpasensya yung pinal gauge natin mga bro, ang papangit na kasi. Ayan Halimbawa, 0.10. Ayan pasok na pasok po yan May friction siya, mararamdaman mo, lumalaban. Yan, 0.10 yan. Pag hinigpitan natin yan, medyo hihigpit pa siya ng konti, papatak siya mga 0.9. Yan, basta madali lang mga bro. Tandaan nyo, 0.8 hanggang 13. Okay, dito naman 13 hanggang 17. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, 14, 15, 16, 17. Yan, bali limang pwede nyong ipasok na clearance. Basta tandaan nyo yung minimum. Halimbawa, ito, ang pagsukat nyo, 0.10 or 0.11, pasok pa po yun. Pero pag 0.07 na mga bro, mababa na yun. Possible na tumukod na yun or sumabog or mabalik ko yung barbula. Ngayon, pag yung intake nyo naman is 0.15 na, na po yun? Malaki na masyado, maingay na yun. Ito naman, ganun din. Halos parehas lang naman kasi ang trabaho nito mga bro. So, yun lang. Para dun sa mga naka-KTM na gustong patahimikin yung kanilang mga makina, nakakapagod lang nito mag-reshims mga bro. Kasi kung wala kayong shims, hahasain nyo talaga siya. Kaya mas maigi kung bibili kayo ng shims, yung medyo mataba na. Kasi kung bumili kayo ng maliit, pag salpak nyo, ang luwang, patay. Sayang. Ngayon, maganda mag-reshims kapag marami kayong shims. Salpak kayo lang salpak. Kaya ba? May competition yan mga bro. Gagawa tayo ng tutorial kung paano yung pinakadabis na competition. Kasi yung shims natin, ito mga, bigyan ko kayo ng sample. Ayan may mga size po yan. Ayan. Halimbawa, 3.175. Lahat ng shims may mga sizes po yan. So, mayroong pinaka-the-best na paraan. Susukatin nyo to ng caliper. Sukatin nyo ng caliper. Tapos, mayroong competition yan. Mas mabilis lang. Pero ang maganda doon, magagawa nyo lang yun kapag marami kayong shims. Ngayon, kung wala kayong shims, maghahasa talaga kayo man. Right? So, hanggang dito lang yung video natin. Sana nagkaroon kayo ng idea.